various chapters of the IIEE, as well as the various industries in the manufacturing, construction, and design. So, everyone, let's all welcome po Engineer Glenn Gabalio. Good afternoon, sir. Welcome po sa ating Thursday Delight webinar. Good afternoon, Sir Dan. Naririnig ba ako? Loud Yes, and sir. clear ba? Yes, Yan. sir. I-share ko Go po. lang yung presentation natin. Yes, sir. Go ahead po. Okay. Okay, NLC, NLC, good afternoon. So, I'm Glenn. Once again, I'm Glenn Gabalio. So, Technical Service Support Manager from Prisma Electrical and Controls. Okay. So, what we have topic today is yung lightning and grounding system protection, including yung standard, design and installation, air termination system, down conductor system, grounding electrode design system, and then yung solution kung paano pababain yung ground resistance natin kapag masyadong mataas yung ground resistance ng soil, and then exothermic welding. So these are the topics that we will discuss today, ngayong afternoon. Okay. So we have a standard for protection against lightning protection. So standard. So sa lightning protection, we have IEC 62305 when using a conventional type lightning protection system. So merong 4 parts yung IEC 62305. Yung unang part niya is yung general principle, which is yung about sa lightning protection. Ano ba yung lightning protection? Saan ba siya nanggaling? Ano ba yung origin niya kung bakit nagkakaroon ng lightning? Yung number 2 naman, yung pangalawang part is yung risk management. So, kung mapapansin natin sa risk management, dito lalabas yung protection level ng lightning protection, which is yung level 1, level 2, level 3, and level 4. It depends kung ano yung characteristics ng area na poproteksyonan natin. And then, dito tayo sa part 3 and part 4, dito tayo magko-concentrate. Dito kasi yung lightning protection, physical damage to structure, and then life hazard. So, mapaprotektahan nito yung kung ano yung structure natin, and then yung mga tao na nandoon sa structure. And then yung pang-apat, according to IEC 62305-4, is yung electrical and control electronic system within the structure. So ito yung mga SPD na tinatawag, or yung electromagnetic induction. So number 1 is yung IEC 62305-3. So ito yung sinasabi ko kanina, yung reduce physical damage and life hazard in the structure. And then yung part 4 is yung to reduce failures of electrical and electronic system in the structure. So we have a flow chart for IEC 62305-. So yung nasa left side natin is yung to protect the human life and protect against fire and explosion, which is covered siya ng part 3 ng IEC 62305. So on the left side, kung makikita natin, ano ba yung mga solution para maprotektahan yung structure natin against fire and explosion, and maprotektahan yung human life. So una is yung air termination system. Maglalagay tayo ng air termination system, which is i-conduct na i-discuss natin ito mamaya. Down conductor, including din to, and then grounding system. And then on the right side, ito yung part 4 ng IEC 62305, which is yung system failure. So ang tinatawag na lightning electromagnetic faults for protection system. So ang pangunahing protection dito is yung SPD. Another one is magnetic shielding and isolating interface. But we will do yung part 3 muna, yung nasa left side. Okay. So in designing a lightning protection, design and installation, we should consider itong parts na ito. So any type of lightning protection system, merong 4 na parts.
Una is yung air termination system, which is yung nasa taas ng building natin na naka-install dun sa ibabaw na using air terminal rod. Number 2 is yung down conductor. So ito yung conductor path ng electricity papunta sa ground. Number 3 is yung equipotential bonding. So ito yung mag-eliminate ng lightning flash doon sa gilid ng buildings natin, which is naka-interconnect siya doon sa surrounding ng building natin, lalo na sa mga high-rise. And then grounding system. So grounding system, it will absorb yung impact ng lightning dun sa ibabaw papunta sa ground. Okay? So ito yung basic ng lightning protection and grounding system. So for IEC 62305-3, yung part 3, so there is a design flow chart for this one. Una is i-identify mo yung structure characteristics. Ano ba yung structure natin? And then i-identify natin kung ano yung level of protection using risk assessment calculation. And then, after nun, nakuha na natin yung risk level or risk assessment, we have to do 3 types. So, mamimili lang tayo sa isa rito kung ano yung klase ng design ng lightning protection ang gagamitin natin. So, una is yung protective angle method. Pangalawa is yung rolling spear method. Pangatlo is yung mesh method. And then once we establish yung design, we will choose our down conductor. Ano ba yung gagamitin nating down conductor? And then up to grounding system. And then we will specify sa design and drawings natin kung ano yung gagamitin nating mga parts and components for the lightning protection system. Okay? So, for air termination system, ang unang design method, may tatlo tayong design method na tinatawag, is yung rolling spear method, itong nasa left side. And then another one is yung mesh method. And then protective angle method. Itong tatlong ito yung ginagamit na design method for conventional lightning protection system, lalo na sa when you are using IEC standard. So for rolling spear method, so which is indicated dito sa picture natin sa left side. So papaikutin natin yung bilog, kaya nga tinawag na rolling spear. Ikutin natin within the structure of the building. Ito yung mga prone sa kidnap. Okay? So there is a risk assessment protection level 1 to 4. And then every risk assessment protection level, meron siyang radius na gagamitin natin sa bilog na ipapaikot natin doon sa building natin. So let's do an example. So dito sa example na to, we have a building doon sa ilalim. So ang ginamit dito is a protection level 4 na may radius na 60 meters. So ito siya. So kung mapapansin natin, malaki yung bilog niya. Rolling spear method, rolling spear ball. And then kung isusum natin yung building na yan, ayan, sinum natin. So mapapansin natin itong red, yung red portion natin, yung red line natin, it need a protection. So ibig sabihin, ito yung prone sa kidlat na possible na tamaan ng kidlat. So dapat itong side ng building na ito is lagyan ng conventional air terminal. So when we insert a conventional air terminal rod or air termination rod, so ganito po yung magiging itsura niya. So ibig sabihin, ang inilagay po rito is a 1 meter rod sa magkabilang edge ng building. And then when we do again yung rolling spear method using protection level 4 and 60 meters, so yung edge ng bilog is hindi na tumama dun sa building natin. So ibig sabihin, protected na yung building natin. Okay? So for this one, on this side of the building, meron tayong dalawang air terminal rod na ilalagay. So ito yung strategical position kung saan natin ilalagay yung air termination rod natin.
On this example naman, ginamit niya is a protection level 2, pero ang radius niya is meters. So, maliit lang yung radius na ginamit niya or yung type ng lightning protection na ginamit niya. So, ang nangyari is may tumamang, naglagay siya ng air terminal rod dun sa magkabilang side ng building, pero may tumamang bilog, yung edge ng bilog doon sa building. So, itong indicated sa red line. And then yung isa sa side, yung sa corner ng building sa baba. So, ibig sabihin, it needed added protection. So, kapag nilagyan natin ng air terminal rod, yung gitna, tsaka yung gilid. So, ito yung lalabas sa kanya. Ayan. So, mapapansin natin yung edges ng building natin is wala ng touch na spear, edge of spear doon sa building. So, lahat ng building natin dito sa site na ito is protected. So, ang ginawa rito, nag-install ng additional air terminal rods and then gumamit ng higher terminal rod. So for rolling spear method, we have a 60-meter radius of protection. So ganito yung ginagawa. So yung A and B, lahat ng sides ng building niya is nagkakaroon ng protection. So nilagyan siya ng air terminal rod. So ang pinaka-essence lang ng rolling spear method is dapat hindi tatama yung edge ng bilog doon sa building natin. So we can do this on AutoCAD cut section view sa lahat ng side ng building natin para makita natin saan ba natin ilalagay yung air terminal rod natin. Okay? So the second method of designing an air terminal system is yung protective angle method, like this one. So kung mapapansin natin dito sa picture na to, ito ang high mast lightning pole. So normally ginagamit to sa mga lightning pole, which is nagkakaroon siya ng angle. Kaya protective angle method. So ano ba yung angle na dapat sa it depends dun sa protection level para magkaroon siya ng coverage of protection. So according to IEC 62305-3, so using protective angle method, we have graph. So may graph tayo. Yung nasa left side ng graph, ito yung angle. And then yung nasa lower part naman natin ng graph is yung height ng paglalagyan natin ng air terminal rod. So yung black, red, blue, and green is ito yung protection level 1, level 2, level 3, and level 4. So when we apply this graph, level 1, na may 2 meters ang height, so ang angle niya pag nireflect natin is 78 degree. And then another rod, H2, na may 20 meters ang height, using a protection level 3. So ang angle niya is 48 degree. So when we do the design of this one, so in graphical form, so ito siya. So kung nakikita natin yung H1, na 2 meters yung height niya from the top of the building, ang angle of protection niya is 78 degree. So makikita natin yung coverage ng protection niya pag naglagay tayo ng rod na may 2 meters na height is ito po. So makikita natin siya na. So makikita natin na malolocate natin yung magkakatabing rod kung ano yung spacing ng bawat isa using protective angle method. And then kapag ang air terminal rod is nasa edge ng building, so ang consideration niya is yung buong height ng building. So from this one, we have H2 which is 20 meters. So ang angle of protection niya is 48 degree. So once we install air terminal rod sa gilid ng building, so ang protection niya is magmula sa ibabaw hanggang dun sa ibaba, sa edge ng building. So normally, itong protective angle method, ang pinaka-application ito is more on pole, mga signaling pole or mga high-rise building. Kasi normally, ito talaga yung pinakamagandang method paano tayo magdedetermine ng air terminal rods.
So ito yung type ng air terminal rod. So meron siyang angle. Ayan, in a 3D form. So yung buong side ng building niya, kung ang building natin is box type. So lahat ng sides ng building niya is protected. Ganyan po yung air terminal. And then yung third method natin is yung mesh method. So the mesh method is when there is a building that has horizontal or inclined groups na walang curvature and then flat surface siya. So pwede nating gamitan ng mesh method ito, which is ang mesh method basically is naglay ka ng conductor doon sa ibabaw ng building. So pag mayroon tayong protection level 1, 2, 3, and 4, so meron tayong distance ng mesh which is 5 by 5 kung level 1, 10 by 10 kung level 2, 15 by 15 kung level 3, and then 20 by 20 by level 4. So ito yung spacing ng mesh natin. So ito yung example ng mesh method in picture form. So ginamit dito is mesh method with aluminum tape on metal sheet roof. So kung mapapansin natin, may roofing siya and then meron siyang holder for aluminum tape and then nilay lang dun siya sa ibabaw ng roofing. So it depends sa risk assessment natin, protection level, kung ano yung spacing na gagamitin natin doon sa mesh method. So pag nagkaroon ng lightning strike, ang tama ng lightning is diretso dun sa conductor. Doon siya tatama. So sa air termination system, we have air terminal rod. Ito yung parts ng air termination system. So meron tayong air terminal rod and then saddle. So yung saddle natin, dito hino-hold ng air terminal rod. So normally ito yung nagho-hold para maging matibay yung air terminal rod natin or mounting bracket ng air terminal rod. And then kung nasa roof naman, yung conductor natin, meron tayong roof holder. So punta tayo sa parts ng air termination system. So basically, according to IEC 62561, dapat tested siya with a 100 kA system. So meron siyang type ng copper, tin copper, and aluminum. So copper for general use, tin copper and aluminum is more on corrosion prone area like seaside or anything na corrosion area. So dapat tin copper or aluminum ang gagamitin natin. Pangalawang parts ng air termination system is yung saddle. So sinasabi ko nga na itong saddle na to, ito yung nag-hold dun sa air terminal rod natin. So according to IEC 62561-1, dapat tested ito for 50 kA and 100 kA na meron dapat na indicated tightening torque. So once we get this saddle, so meron tong manual na malalaman natin kung ano yung torque screw na gagamitin natin para malaman natin yung tightening niya. So 7 Newton meter para sa screw and then para sa rod naman is 20 Newton meter. Another parts ng air termination system is yung rope holder. So tested dapat to according to IEC 62561-4. So included dito yung mga metal sheet clamp which is na-i-interlock to doon sa bubong mismo. So clamp type to na easy to install. Kapag kinabit to sa side load, naka-side load test siya, dapat kaya niya up to 200 Newton load. And then kapag naka-axial naman siya, dapat kaya niya hanggang 50 Newton load. Yan. So mga roof holder ito. So ito yung mga sample ng air terminal rod on the metal sheet roof on the left side of the picture. Yan. Sheet roof siya. And then kapag concrete roof naman yung nasa right side, usually nilalagyan siya ng small pedestal para sa pagpapatungan ng holder ng mga conductors natin, interconnecting conductors natin from rod to rod. Yeah.
And then, kapag ang rope natin is naka-slope or naka-incline, so meron tayong holder na adjustable. Adjustable yung vertical position niya. So ito yung kailangan gamitin natin kapag inclined yung rope natin. Normally kasi dapat ang air terminal rod natin is vertical doon sa perpendicular doon sa horizontal natin. And then kapag ang air terminal rod natin ay merong mga tunnel bent or merong mga structure doon sa ibabaw ng roping, pwede natin siyang lagyan ng mass. So ang mass is nag-aangat siya ng rod natin para at least iangat yung height ng rod natin para makuha niya yung pinakamataas na position doon sa equipment natin or doon sa ventilation natin equipment. So dito sa picture na to, gumamit siya ng air terminal rod cover the tunnel. So another picture ng using mesh method with aluminum tape using 25 by 4 mm on metal sheet roof. And then on the right side of the picture, gumamit siya ng copper tape na 25 by 3 mm on a flat roof. Yan, using mesh method. So sa air termination system, may mga parts din na mga connector na tinatawag. Kasi when you connect yung interconnecting copper dun sa rod to rod, dapat may connector ka rin na T papunta sa down conductor. Which is ito yung mga square tape, kung tape yung conductor natin. Cable to tape, kung tape to cable ang gagamitin natin. So ibig sabihin, tape ang ginamit natin from air terminal to air terminal. And then conductor naman, round conductor naman, papunta dun sa ground, sa down conductor natin or ground. And then cable cross clamp, kung ang ginamit naman natin is round conductor from air terminal to air terminal, papunta dun sa down conductor natin. Okay. So meron ding klase ng air termination system which is ito yung non-conventional air terminal. So aside from conventional method, meron tayong non-conventional naman na air terminal which is using early streamer emission or ESE. So this one, kapag may building ka, according to ESE, yung NFC natin na code is protected na yung buong building mo once we do lightning protection ESE run. It depends pa rin kung ano yung radius of protection na gagamitin natin. So, katulad nito. So, dito, pinakita dito yung ABB, yung ESE air terminal using NFC. So, ang standard kasi ng air terminal for ESE is yung NFC 17-102. So, National French Code ang tawag dito. So, maraming iba't ibang klase ng brand ng ESE. So, makikita natin dito sa picture na to. And then, yung actual installation niya on the right side of the picture, ito po. Yan. So, kinakabit siya sa highest point of the building na merong 5 meter height from the top of the structure. Yan. So, paano ka ba mag-choose ng ESE o yung OPR pag ABB ang tawag? So, ESE, Early Streamer Emission. So, number 1, kailangan mong malaman yung radius of protection na poproteksyonan mo doon sa building mo using NFC 17-102, French standard. And then, number 2, kailangan mong malaman yung protection level mo. Ano ba yung protection level sa risk assessment calculation natin? Para malaman natin ngayon kung ano yung height na gagamitin natin sa early streamer emission natin. Okay? So, ang minimum height ng early streamer emission is 2 meters. Minimum yan. Up to a high of 60 meters. And then, yung pangatlo, i-calculate dapat natin yung radius of protection ng early streamer emission or yung non-conventional air terminal natin using NFC 17-102. Yan. So may formula to, pero si NFC meron siyang table.
Ito yung table niya. Ito, kinuha namin to sa ABB early streamer emission, which is, kung makapansin natin dito sa table na to, yung nasa left side, ito yung height, yung level of protection, yung height ng early streamer emission natin from the top of the building. So kung mapapansin natin, hinighlight niya yung 5 meters. Kasi pag early streamer emission, ang pinaka-efficient na height from the top of the building is 5 meters. Yun na yung optimal height mo na pwede mong gamitin. Kasi when we do a 10-meter height, so magdadagdag ka pa ng pole doon, ang magigain mo lang kung OPR 60 ka na level 4 R60, 2 meters lang ang magigain mo. So ang optimal talaga is 5 meters. Recommended ng manufacturers yan sa lahat ng brand ng early streamer emission. As low as 2 meters yung height na pwede nating i-install yung ESE natin. So kung mapapansin natin, nandito pa rin yung protection level 1, which is yung R niya is 20 meters, level 2, level 3, and level 4. So yung OPR dito, ito yung brand ni ABB. So yung OPR 60 niya, ito yung pinakamataas na radius of protection. Yung OPR 30 naman, ito yung pinakamababang radius of protection. So on this point, meron tayong dalawang klaseng air terminal, yung ESE air terminal, which is yung non-conventional method, and then conventional air terminal. So pinag-compare natin siya. So on the left side, ito yung non-conventional air terminal, ESE, versus conventional air terminal, which is yung air terminal rod natin. So kung mapapansin natin, kapag ginamit natin yung ESE, meron ka lang isang air terminal and then protected na yung buong building, but using a National French Code Standard, NFC. Kapag conventional naman, you will use NFPA 70, yung NEC natin, and IEC standard for conventional method. Another one, kapag meron kang non-conventional system na lightning protection based sa NFC standard, National French Code Standard, kailangan mo magkaroon ng counter. So may iba't ibang klaseng counter na brand, which is ito yung nagpo-provide ng lightning strike kung ilan yung tumamang lightning strike doon sa air terminal natin papunta sa ground. So once na may dumaang kidlat doon sa down conductor natin, kasi itong counter na to is like a CT. So pag may dumaan na kuryente dyan, so magka-count siya. So malalaman ngayon ng operation and maintenance, kung sino man yung nagpe-preventive maintenance ng lightning protection, na meron ng tumamang kidlat doon sa system natin. Okay, so we will go to down conductor system. Okay, down conductor. So after air terminal, so meron down conductor. So sa down conductor, we have two standard na sinusunod. Itong nasa left side natin, ito yung NFPA 780, which is yung lightning protection system ng US standard, UL96. And then yung nasa right side naman natin, ito yung IEC 62305-3. So ano ba yung sinasabi ni NFPA 780 sa down conductor? Dapat ang down conductor is merong dalawang minimum down conductor every structure. Kahit anong klaseng structure, dapat may dalawang down conductor ka at minimum. And then kapag ang structure mo, perimeter ng structure mo is more than 76 meter, so yung perimeter ng structure natin, dapat magdadagdag ka ng additional down conductor every 30 meters or a fraction of it. So possible na pag malaki yung perimeter mo, mas madaming down conductor yung ilalagay mo. Ito yung sinasabi ni NFPA 780. Kay IEC naman, pumunta siya sa protection level kung ano yung ginamit natin protection level. So once you do protection level 4, dapat every 20 meters ng structure mo, meron kang every 20 meter, meron kang down conductor na i-install. So ito yung sinasabi naman ni IEC. Either on this one, depende sa nag-design ng lightning protection natin kung ano yung sinunod.
So, ito yung makikita nating design doon sa down conductor system natin for lightning protection. So, sa down conductor, based on IEC 62305-3, yung number 1, there shall be many number of down conductors to reduce side flash and electromagnetic disturbance to the structure. So, ibig sabihin, mahalaga na dapat maraming down conductor kasi once na may tumamang kidlat dun sa side ng building natin or may mga flash dun sa gilid ng building natin, mapoprotektahan yung building natin. Number 2, dapat yung down conductor is as short as possible to the ground. So, ibig sabihin nun, kapag may air terminal ka doon sa ibabaw ng building mo, dapat yung minimum distance papunta sa ground, yun dapat yung line of down conductor mo. Hindi yung dadaan pa sa electrical room, dadaan pa sa pipe chase, papunta sa ground. So, lumayo siya. Yan. Number 3, yung down conductor natin shall be uniformly placed along the perimeter of the structure. So, ibig sabihin, dapat symmetrical. Ibig sabihin ng symmetrical, kung 20 meters apart yung dalawang down conductor natin, yung susunod na down conductor, dapat 20 meters din. Number 4, dapat may equipotential bonding ring every 20 meters na height na building. Ito applicable to sa mga high-rise building na dapat may paikot na equipotential bonding ring doon sa structure natin for down conductor system. And number 5, dapat may distance yung down conductor sa lahat ng metallic parts ng building. Meron siyang distance. Okay. So, for down conductor, may sinusunod din na bending radius to, katulad ng mga power cable natin. So, for bending radius, there shall be an angle greater than 90 degree or radius na 20 cm, greater than 20 cm or 8 inches. Yan. So, ito yung mga sample ng mga external down conductor using tape conductor and then conductor support. And then, they use test box para dun sa testing point ng down conductor and grounding natin. So, according to IE 62305-3, so meron tayong minimum down conductor cross-sectional area depending sa material. Okay? So, pag ginamit natin copper, pwede tayong gumamit ng copper, tin-plated copper, aluminum, aluminum alloy, hot dip galvanized, steel, copper-coated steel, and stainless steel. But, yung ang minimum kapag copper is 50 mm. So, ibig sabihin 50 mm. Mas mataas pa sa 50 mm, okay lang. Pero ang minimum niya is 50. Okay. Mapa-solid man yan or round. Stranded, 50 mm. So, kapag copper-coated, kapag hot dip galvanized steel, kapag solid tape ang gagamitin natin, 50 mm yung minimum niya. Kapag stranded, 50 mm din. Kapag solid round, 176 mm. So ito yung sinasabi ni IEC 62305-3. For type of material, ano yung minimum cross-sectional area ng down conductor natin. So sa external down conductor, ito yung mga pwede nating gamitin kapag mag-i-install tayo ng down conductor. Number 1 is yung tape conductor. So, suitable to for mesh method. So, flat tape siya. And then, may sizes yan. And then, pwede rin namang solid round conductor. And then, it depends kung ano yung gagamitin natin na material, copper, tin copper, or aluminum. Depende doon sa surrounding weather ng paglalagyan natin ng down conductor natin. And then, kapag may down conductor tayo, normally, magkakaroon din tayo ng clamp. Clamp support na tinatawag dito or tape support. Yan. So, kapag naka-axial load na test yung vertical, 50 Newton dapat ang kakayanin ng conductor support natin.
Kapag naka-horizontal naman, dapat 200 Newton with the space of 200 mm yung kada clamp natin na ginagamit. And then number 3, is meron din tayong test box na gagamitin. So ang test box na ito, syempre in the word itself, so dito natin tinetest yung earth resistance natin or yung ground resistance measurement. So tested dapat to according to IEC 62561-1. So kung mapapansin natin sa loob ng test box, pag tinignan natin, may disconnecting connector siya. Disconnecting connector. Okay. So yung disconnecting connector na yon, ito yung itsura niya. So pwede ka kasing magkaroon ng variation ng type ng conductor dito. So kapag ginamit mo ang disconnecting connector na cable to tape. So ibig sabihin, cable yung nasa ibabaw, papunta sa grounding naman is tape. So pwede yan. Kapag tape to tape naman, ito yung connector niya, disconnecting connector, tape to tape. And then round to round, ito naman yung disconnecting cable niya. And then kapag bimetallic naman, for example, gumamit ka ng copper yung galing ng air terminal mo, and then pababa naman is aluminum. So kailangan mong gumamit ng bimetallic connector para hindi mag-connect yung dalawang material na magpo-produce ng corrosion. So ito yung sample ng external down conductor natin using a round conductor, flat tape, and yung may test box natin. So kapag may down conductor din tayo, dapat gawin natin yung natural down conductor natin is nakakonect din sa steel structure. So para meron tayong continuous flow of ground. Okay. So punta tayo sa grounding electrode system design. So after ng down conductor, we will design yung electrode. So ibig sabihin ng grounding electrode, ito yung ground rod natin. So sa pag-design ng ground rod, ang dapat nating keep in mind is yung una is yung soil resistivity data. So kapag mayroon tayong lupa, open na lupa, dapat makuha natin yung soil resistivity data para malaman natin ngayon kung ilan ba yung ilalagay nating ground rod dun sa lupa. Kasi meron tayong ina-achieve na reading ng resistance, ground resistance. Number 2 is yung physical area. Ano ba yung spacing ng installation tsaka yung hardness ng soil? Yan. Kung matigas ba siya or loam ba siya or buhaghag ba yung soil natin, kailangan malaman natin yan. And then yung condition ng soil, kung acid ba yung soil, yung pH niya, or yung salinity ng soil. So dapat malaman natin ito using soil data analysis. So pag nag-soil data analysis tayo, meron tayong soil resistivity testing. So ito yung soil resistivity test using 4-point method or Wenner method, yung 4-rod na tinatawag. So ang paggamit nito, ganito po yung data niya. Yan. So meron tayo makikita natin na A, which is yung distance, soil resistivity distance. So yung 4 na rod na yon, meron tayong equal distance na 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, 7 meter, and 9 meter within the soil target natin. And then meron tayong 4 na point na reading na gagawin paulit-ulit. And then once na nakuha na natin yung soil resistivity, kukunin na natin yung average per point. So on this data, ang nakuha niya is 417.3 ohm meter. So ito yung value niya ng soil resistivity once nung nag-test siya doon sa soil na ginamit. Okay? So when we do lightning protection grounding system, usually ang ginagawa natin, nagde-delta connection tayo ng grounding. Yung triangular. Ito, so popular ito sa mga design natin dito sa Pilipinas. Wherein 3 by 3 by 3 and then yung rod natin is 3 meters. So when we do the total ground resistance calculation in paper sa calculation natin,
So, dito ang ginamit niya na soil resistivity ng lupa na nakuha niya is 100 ohm meter. Using a ground rod na 14.2 mm na may haba na 3 meters, 14.2 is 5.8. And then kinonect niya sa delta loop na 3 meter by 3 meter by 3 meter na may height na 3 meter na rod. So when substitute the formula dito sa formula natin, ang nakuha niya na answer is 34.14 ohm for 1 rod. Pero nagparallel siya ng tatlong rod according to form factor IEEE 142. Kapag nagparallel ka ng tatlong rod or nag-connect ka ng tatlong rod, may factor ka na 0.42. So you will multiply yung 0.42 dun sa total ground resistance na nakuha natin for 1 rod. Ang sagot niya is makukuha niya is 14.34 in paper in theory. So kung meron tayong ina-achieve na 5 ohm reading, so ang gagawin natin, mag-add tayo ng ground rod para bumaba pa yung total ground resistance natin. So another method naman is yung deep ground rod na tinatawag. So ibig sabihin, yung tatlong 3 meter na rod, pinag-connect niya hanggang sa nakabuo siya ng 9 meter na haba na ground rod. So isang rod lang, itinuhog niya sa lupa, pinagdugtong-dugtong niya yung tatlong rod na 3 meter, nakabuo siya ng 9 meter na haba, and then itinusok niya sa soil. So, yung soil resistivity test na ginamit dito is 100 ohm meter. Ito yung nakuha niyang reading. Ang ginamit niyang ground rod is 14.2 mm, which is yung 5.8 na ground rod. And then yung length niya is 3 meters. And then kinopol niya yung tatlo para maging 9 meter. So, when you substitute dun yung formula, ang makukuha mo dito is 13.32 ohms. Halos hindi nagkakalayo doon sa triangular natin. Pero bagsak pa rin yan kung 5 ohms ang gusto mo ma-achieve na reading. So sa ground rod, according to UL 467, yung grounding and bonding equipment, dapat yung ground rod natin is, according to UL 467, dapat yung ground rod natin is hindi mas mababa or mas maikli sa 2.44 meter or 8 feet. Less than 8 feet substandard na po yung ground rod natin. Yan. Kapag solid steel rod yung ginamit natin, dapat yung diameter niya is hindi bababa ng 15.87 mm. Kapag solid copper or stainless rod yung ginamit natin, dapat may diameter siya na hindi bababa ng 12.7. Ito yung mga solid copper or yung mga solid stainless steel. Dapat hindi bababa ng 12.7 mm. Kapag ang ginamit mo naman is yung stainless steel rod na ground rod, dapat yung halo ng chromium at saka nickel, 18%, saka 8% naman yung nickel doon sa stainless steel rod. Yan dapat yung formulation ng material niya. And then itong naka-red mark na ito, yung steel rod coated with copper, ito yung copper banded ground rod na tinatawag. So, copper banded ground rod, ibig sabihin steel rod siya na naka-coated yung copper or zinc doon sa palibot ng steel rod natin. Dapat ang diameter niya is not less than 12.7 mm. And then when we test it, kasi nag-coat ka ng copper doon sa steel rod, dapat hindi bababa ng pag nagkaroon ka ng micron meter test, dapat hindi bababa ng 254 micron yung reading natin. Ito. So, meron tayong tatlong ground rod na nakikita rito sa screen. So, una is yung copper banded ground rod, yung stainless steel na 316L, and then solid copper. Ano ba yung pinagkaiba nitong tatlong ito? Yung copper banded ground rod, kapag meron kang 254 micron, ang service life niya, ibig sabihin ang lifetime efficiency niya kapag nakabaon sa ground is 40 years. Yan. Kapag stainless steel naman, 50 years ang service life niya. Pero mas mahal siya. Yung solid copper, mas mahal din, pero aabot siya ng 100 years.
So sa copper bonded ground rod, paano mo mapapaabot ng mas mataas na years ito? Tataasan mo yung micron reading, yung micron coating niya. So mas mataas na micron coating, mas mataas yung service life niya. So kaya sinasabi natin na most effective ground rod in terms of cost, material, and durability, copper bonded ground rod ang pinakamaganda. Yan. So makikita natin, kapag general use yung copper banded ground rod, ang reading niya is 254 micron. Kapag moderate corrosion, dapat makakakuha ka ng 375 micron. And then kapag stream corrosion naman, 500 micron dapat mataas yung coating ng steel rod natin. So, dito, according to IEC 62561-2, yung mga earth electrode natin, pinag-compare niya yung copper rod, copper banded, copper banded steel, stainless steel, tsaka hot dip galvanized. Nung tiningnan yung tensile strength, yung copper natin, umaabot siya ng 450 Newton mm square. Kapag yung copper banded steel naman natin, ground rod, umaabot siya ng 600 to 770. And then stainless steel, 500 to 770. Yung hot dip galvanized steel naman, 350 to 770. Na may diameter na 14 mm sa copper banded steel ground rod. So kung mapapansin natin, yung tensile strength niya, mas makapal or mas matibay yung copper banded steel natin, ground rod. So, sa copper banded steel ground rod, kung mapapansin natin, kapag tinir up natin yung ground rod, yung loob niya, steel coating pa rin. Steel siya, steel rod. Pero yung coating niya is copper. Yan. So, yung copper coating dapat molecularly bond siya. So, ibig sabihin, may mixture yung copper at saka yung steel doon sa gilid ng steel rod. And then dapat yung performance niya is low resistance performance. Hindi siya dapat nagka-crack kapag binend. And then dapat may 254 micron meter minimum copper coating according to UL 467 or IEC 62561-2. So sa copper banded ground rod, may mga sizes siya. Yung actual size niya kapag 5.8 is 14.2. Yung actual size niya kapag kinaliper yan. And then yung thread size niya, 15.8. Yun yung 5.8. Actually, minimeasure siya doon sa thread size. For 3-port naman, 17.2 yung thickness niya doon kapag kinaliper siya. And kapag 1 inch naman, 23.1 naman siya. So, normally, para makuha natin yung nominal size, doon tayo dapat magbabase, doon sa thread size, doon tayo magka-caliper. For copper banded ground rod, yung jacket niya, yung thickness test ng jacket niya, dapat 270 micron. And then, once na binalatan natin yung copper banded ground rod, dapat nagbe-blend yung copper tsaka steel rod doon sa molecularly bond na copper banded ground rod natin or sa steel rod. And then once we bend it, kapag binend natin siya, dapat hindi magka-crack katulad ng nasa right side na picture. Dapat hindi magkakaganito. So pag binend siya, dapat sasabay lang yung steel niya, yung coating niya. So ito yung pinakamagandang sample ng copper banded ground rod. So dito meron tayong video. Ayan. So may copper banded ground rod na tinred. And then nung tinred siya, nasira yung coating ng copper niya. So makita mo, kitang-kita yung steel rod, nasira yung coating niya. So hindi magandang copper banded ground rod ito. The other one, yung nasa baba, tinred siya,
and then na-perform niya yung threading. So ibig sabihin yan, yung copper is a molecularly bond doon sa steel rod. So ibig sabihin maganda yung mixture ng copper tsaka steel hanggang na-perform niya yung threading. Yan yung ibig sabihin ng copper bonded ground rod. So according to NFPA, kapag nagbaon ka ng galvanized steel up to 10 years, ganito yung magiging itsura niya. Galvanized steel yan. Kapag ginamit natin yung ground rod na galvanized steel. Pero kapag copper bonded ground rod ang ginamit mo up to 10 years, ganito yung magiging itsura niya. Halos buo pa. Meron nga lang mga stain, pero pag nilinis yan, halos buo pa rin yung pinaka diameter ng ground rod natin up to 10 years. So, pupunta na tayo sa equipotential bonding and supports. So sa grounding, mahalaga tong equipotential bonding natin. So ang bonding is an electrical connection between electrically conductive object and components of lightning protection system. It is intended to significantly reduce potential difference created by lightning current. So ibig sabihin, kapag nakaband yung system mo, yung ground mo, normally, marireduce mo yung damage dun sa electronic components mo doon sa equipments mo. Yan, katulad nito. Kapag walang bonding, usually, ganito yung mangyayari sa electronic equipment mo. Lalo na pag wala kang surge protection device na ginamit. Kasi hindi maganda yung grounding ng structure natin or building natin. So yung common band, yung grounding natin, yung common ground natin, dapat lahat ng grounding, mapa-earth ground siya, lightning protection ground, communication ground, equipment ground, dapat nakaband siya dito sa bus bar natin. Usually nakikita ito sa mga electrical room or genset room. And then dapat meron kang common grounding para ma-eliminate mo yung side flashes na hindi pupunta dun sa mga electronic equipment natin. So sa bonding and supports, ito yung mga materials na pwede natin gamitin. Yung ground bar pit sa mga inspection pit. Kapag merong dalawang metallic part, yung flexible copper braid, isolating spark gap, yung terminal rods niya, terminal lugs, yung mga connector terminal rods dun sa ground bar, earth point, tsaka test box. Yan. So normally, ginagamit din yung mga ground to clamp. Ito yung mga clamp connection nito. Aside from exothermic welding. So pipe clamp, ground rod to clamp, rebar to clamp, flat steel clamp, beam clamp, cable fixing support. So normally, nakikita pa rin natin ito sa market ngayon na ginagamit pa rin. Pero normally, kailangan nito ng maintenance every year kasi kailangan higpitan mo ito kapag ginamit mo yung mga clamps. And then another one is yung inspection pit. So kapag wala kang test box, kailangan mo magkaroon ng inspection pit. Ano ba inspection pit? Para ma-check mo yung connection ng rod tsaka ng cable. Kung okay pa ba yung connection nun. And then for testing point na rin. Kasi itong inspection pit na to, meron tong open handhole. Pag inopen mo siya, dapat makita mo yung connection ng ground rod natin tsaka cable natin. Okay. So, another topic is yung solution to lower ground resistance. Ang ibig sabihin nito, nagbaon ka na ng ground rod, nag-connect ka na ng delta ng connection mo ng ground, pero mataas pa rin yung reading ng ground resistance mo na hindi mo ma-hit yung target na reading mo. So, ano ba yung solution dito? So, sinasabi sa IEEE Standard 80-2013 na a typical augered hole or around grounding or conductor in either dry form or premix slurry. So, ibig sabihin, parang meron kang i-apply na slurry, premix, dry form na material
doon sa ground rod mo at saka sa ah, ground trench na tinatawag para mapababa mo yung resistivity ng grounding mo. So on this point, meron tayong tinatawag na ground enhancement material na tinatawag. So pag hindi mo ma-reach talaga yung ground resistance mo, ginagamitan ng ground enhancement material. Pero dapat mag-dig ka ng hole na 20 diameter up to 30 centimeter na may hole depth na 6 to 12 meter. Yan. So papaikutan mo yung ground rod mo and then doon mo ilalagay yung ground enhancement material mo. Like this one. Ito yung perfect picture. So magbubutas ka ng hole sa lupa, ikakabit mo yung ground rod natin, tsaka yung connection natin, and then lalagyan mo ng enhancement compound, MEG na tinatawag, enhancement material. So at this point, yung enhancement material at saka yung ground rod, nagdikit siya. So yun yung magbibigay ng mas mababang ground resistance reading. Ayan. So on this one naman, ito yung sample sa mga substation, na pati yung trench, yung ground rod to ground rod na nag-connect na cable, pati yung cable niya, nilagyan din ng enhancement grounding, enhancement material. So, most probably yung buong grounding system niya, pati yung interconnecting cable niya na bare copper wire, and then yung ground rod, pinalibutan nila ng ground enhancement material. So, ito yung sample ng encased ground rod natin, yung nasa left side. Nag-hole ng bilog dun sa loob, and then pinaikutan ng ground enhancement material. And then yung trench naman, ganito po yung example niya. Ganito po yung 3D description niya or 3D appearance niya kapag nagkaroon tayo ng application ng ground enhancement compound. So kay Kumwell, actually ito, product na ito, Kumwell, MEG yung tawag sa kanya is more effective grounding. So kaya niyang ibaba, according to IEEE standard 80-2000, hanggang 0.030 meter yung resistivity niya. And then dapat permanent siya kasi once you install yung MEG, hindi mo na pwedeng tanggalin 'yon kasi nakabalot na or naka-envelope na yung MEG doon sa ground rod. Permanent na siya. Maintenance free. Mapoprotect pa yung conductor tsaka yung ground rod from corrosion kasi nabalutan na siya. And then ang pinakamahalaga rito dapat non-toxic. Kasi syempre yung MEG na to didikit to sa soil na magsi-circulate yung water na pwedeng pumunta dun sa groundwater natin. So dapat non-toxic siya. Okay. So yung susunod natin na topic is itong exothermic welding. Okay. So sa exothermic welding, ginagamitan to na exothermic substance na kapag pinaputok using molde, so mako-connect natin kung ano yung connection na gagamitin natin. Okay. So ito yung process niya. So yung process niya is permanently connection. Kasi normally kung ako yung tatanungin, mas prepared ko ang exothermic welding kaysa clamp connection. Kasi normally permanent connection siya. Minimal yung maintenance nito. And then using exothermic welding, i-weld mo yung connections mo. Like this one, yung nasa right side natin, meron siyang ground rod sa baba, meron siyang dalawang cable na pinag-connect, and then may molde, and then meron siyang weld metal, and then pulbura, na kapag pinaputok ito, magge-generate siya ng up to 2,600 degrees Celsius na oxidized aluminum na superheat molten metal para mag-connect yung lahat ng copper connections natin. Yeah. So once completed,
Itong nasa right side na picture na to, ganito yung itsura dapat na ma-attain. Dapat malinis. At maganda yung connections natin, hindi yung sira-sira. Ayan. Ano ba yung in electrical ano natin, connections natin? Ano ba yung benefit kapag gumamit ka ng exothermic welding sa clamp? So kung mapapansin natin, pag exothermic welding, itong nasa left side, yung conductivity ng current, mas fluent, mas dire-diretso. Kasi pag nag-clamp ka, possible na meron kang hindi naipit na part ng metallic and then magkakaroon ka ng hole or magkakaroon ka ng disconnection. Kung ano lang yung naipit mo, yun lang yung magkakaroon ng conductivity. Okay. So, ito yung advantage and disadvantage ng exothermic welding at saka mechanical connector. So, unahin natin yung exothermic welding on the left side. So, pag exothermic welding, ang connection niya is made on fusion. So, ibig sabihin, more reliable and durable yung molecular bond ng connection natin. Yung conductivity niya, equal or greater than the conductors involved kasi nagdagdag ka ng metallic part. Permanent connection siya, ibig sabihin lifetime yung connection niya, equal to the earthing system. So yung buong earthing system mo, pag gumamit ka ng exothermic welding, almost lifetime na yung connection mo. Able to withstand repeated current flow without degrading. Minimum maintenance. Ito yung pinakamahalaga. Minimum maintenance. And then, kapag yung mold is close na sa process in autonomous, reproducible siya and uniform siya. Ibig sabihin, once na pumutok na siya, dapat uniform yung standard ng surface ng exothermic welding natin. So, nasa right side naman is mechanical connector. So, kapag mechanical connector, yung connection mo nakadepende sa pressing at saka tightening ng tao na nagtatighten. Lower conductivity, yung conductor natin na involved, possible na magkaroon ng transient connection, nagkakaroon ng electrical degradation dun sa connection. Depende sa higpit pa rin na in-apply kung sino man yung maghihigpit ng mechanical connector natin. And then, yung connection natin nagde-depend doon sa installer kung sino man yung nag-tighten ng connection. So kung hindi maganda yung pagta-tighten, hindi rin maganda yung connection. So yun yung mechanical connector. And then, kailangan mo i-visit siya every year. So magkakaroon ka ng yearly preventive maintenance para dito sa mechanical connector natin for tightening. So for exothermic welding, according to UL 467, IEEE 837, IEC 62561-1, ito yung mga components na kailangan natin for exothermic welding. Una is yung mold, yung nasa left side, handle clamp, powder, yung torch, itong flint gun or yung scraper brush, and then yung mga safety gloves, tsaka mga sealing clay. Yan. So ito yung mga main components ng exothermic welding. Ang number one na components ng exothermic welding is yung weld metal powder. So dapat itong powder na ito, parang gunpowder to, pero special to for exothermic welding. Dapat ito hindi toxic, non-toxic dapat to. Pero heavy metal siya. Dapat hindi rin siya mag-self-ignite. And then dapat steady yung burn niya kapag pinaputok siya. Yung color niya dapat consistent, walang ibang kulay na lalabas kundi gray lang. Walang slag or yung porosity niya dapat pino. And then yung conductivity niya dapat at least pag pinaputok siya yung copper conductivity is 93%. And then usually yung grams nito o yung bigat nito depende sa mold from 45 to 250 grams. Ito yung weld metal na ginagamit. So may mga iba't ibang klaseng exothermic welding connections. Like cable to cable, cable to bus bar, cable to ground rod, cable to steel pipe, cable to rebar, bus bar to bus bar to ground, bus bar to steel, earth point to cable,
and then yung railway application. So, every type of connection or sizes ng mga cable or sizes ng mga ground rod, may iba't ibang klase ng mold. Ayan. So, according sa kay Kumwell or sa mga manufacturer ng mga molde ng exothermic welding, yung isang molde, pwede mong gamitin up to 50 times. So, ibig sabihin, 50 times na the same connection, pwede mo siyang gamitin. So, reusable yung mold mo. Siyempre, mawawala lang doon is yung powder. So, kailangan laging may powder ka. And then, proper cleaning. Ito yung sample ng exothermic welding kapag sa ground grid installation. Kinonect yung bare copper wire galing sa ground papunta doon sa steel structure. Ayan. Ayan. So, ito yung process niya. So, makikita natin sa right side, merong clamp. And then, nakakonect sa steel structure. And then I have a video rito na ipapakita ko paano ba ginagawa yung exothermic welding process. So, i-play ko tong video. Okay. So kung mapapansin natin yung exothermic welding process, una nilinis niya yung cable, nilinis niya yung ground rod, and then nag-perform siya ng exothermic welding. And then once na-perform na exothermic welding, lilinisin mo uli yung mold para ma-reuse mo uli dun sa susunod na connection. So ganyan. So for Kumwell, we have a air termination system and down conductor system. And grounding system para kay Kumwell. And then we have exothermic welding din. Kumwell brand. And then meron din kaming Kumwell lightning protection system product catalog. May QR code dyan. Pwede nyong screenshot yan or i-picturean para makakuha kayo ng complete product catalog ng lightning protection system and exothermic welding under Prisma. And then for non-conventional method, we have ABB brand using early streamer emission with 1.3 stainless steel mass.
lightning strike counter, and coupler. So ito yung mga sample projects na nagawa using early streamer emission. Okay, so that's it. Kung meron tayong question, so feel free na lang to para masagot natin if may time pa tayo. Thank you sa pakikinig dito sa presentation natin for lightning protection system and grounding system design. Actually, we have mga questions dito sa chat box. Titingin na lang ako ng mga questions dito and then I'll try to answer na lang. So may question dito si Mr. Noel Raza. So in a mesh system, is there any chance of direct strike in the middle space of a mesh considering a large mesh area? So unang-una, kailangan nating malaman yung protection level natin doon sa building natin. Yung protection level 1 to 4 para malaman natin kung ano ba yung spacing na gagamitin natin. Kasi mas strict na spacing kapag level 1 protection ang gagamitin natin. Yan. Meron pang isang tanong, paano po malalaman yung pag-design ng minimum size ng conductor para sa lightning protection system? Actually, Sir Nathaniel, meron tong table sa IEC 62305-3 na merong material, depende kung ano yung minimum size down conductor na gagamitin natin for lightning protection. So, yung calculation for grounding conductor, iba po yun. Ang tinutukoy ng table natin is for lightning protection. May tanong pa rito. Dapat po ba naka-straight line lang yung 4 points sa soil resistivity testing? Actually, sir, mas okay kung naka-straight line, pero dapat meron tayong distance required. Yung 1 meter, 2 meter, 3 meter. Kasi dapat magkaroon ka ng different point of testing dun sa 4-point testing natin. Up to 6-meter point dapat meron po tayo. Para makakuha tayo. Mas maraming test point kasi, mas accurate yung reading natin sa soil resistivity. May isa pang question, can you combine the ground rod combination of deep ground rod and delta? Ano po ba what is the favorable result? Ano po yung cons and cost side ng rods natin? In theory pwede, pero mas mahal kapag gagawin mo yon, lalo na yung deep ground rod. Kasi unang-una yung installation nun, yung difficulty of installation, medyo mahirap. Kasi pag dudugtong-dugtongin mo yung ground rod ng tatlo hanggang makabuo ka 9 meters and then ibabaon mo siya. So mas mahirap gawin yun. Compare dun sa triangular na delta or lightning protection ground rod. Pagdating sa cost, mas okay ang cost ng delta. Mas mura siya kaysa dun sa deep ground rod. Okay, I think meron pang isa, from 60-meter height building, nagre-require po ba ng protection sa gilid ng building pag ESE ang gamit? Paano po magiging protection method dun sa gilid? Normally, kapag ESE ka,
hindi na nire-required pag ESE, pag non-conventional. Ginagamit lang ang protection sa gilid kapag conventional method ang gagamitin. Kapag ginamit mo yung tatlong types of design natin for lightning protection. Ito, interesting question. Paano po ma-test yung testing and commissioning yung lightning protection after the construction phase? Okay. So, ang testing and commissioning, part siya ng testing kung gumagana ba yung lightning protection natin. Una, number one, kung ESE yung gamit mo, dapat may ESE tester ka. And then, ground resistance test. Dapat meron ka niyan. Kapag conventional naman ang gamit mo, ground resistance test and continuity test ng down conductor and then yung buong connections. Dapat may ganyan ka po. And then dapat lahat ng installation mo with accordance to the design. Para hindi tayo magkakaroon ng problem kapag meron tayong lightning strikes. Okay. Okay, thank you. May tanong ako, sir. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Potential grounding bar, ito ba yung ductor system sa down conductor? Familiar ka nito, sir? Sorry, sir. Hindi ko masyadong marinig. Medyo napuputol-putol yung boses natin. Sorry pa. Hello po. Hello, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, tanong lang, potential grounding bar, ito ba yung down conductor na tinatawag? Grounding bar. Grounding bar ba yung tinutukoy natin, sir? May concern ko kasi may tinatawag na potential grounding bar. Bar siya ang tawag. Okay. Potential. Equipotential grounding bar, yun ba yung tinutukoy natin, sir? Potential grounding bar, pakatapos 10 copper. Naka 10 copper. So possible ito down conductor system na external down conductor na 10 copper. Ito din. Pero ang concern ko lang kasi nakalagay specific na potential. Specification po sa paglagay namin dito sa isang sir na potential. Nag-search din ako, hindi ko makuha din eh. Ano kaya itong, bakit tinawag siyang potential? Grounding bar. Potential grounding bar. Oo. Actually, sir, ang tinutukoy mo yata, sa tingin ko sir, on my understanding lang, Sige daw, sir. equipotential grounding bar ang tinutukoy mo, which is lahat ng grounding connection dapat nakakonect doon sa equipotential grounding bar system natin. Ito yung bar na usually nakikita natin sa electrical room or sa machine room na nakakonect lahat ng types of grounding doon sa building natin. Okay. With stainless steel cover plate. Yes, Made sir. of 10 copper with stainless steel Yes, cover sir. plate. Okay. Copper yan, sir. Copper bar yung tawag doon, sir. Pwede ring stainless steel, pero mas popular, sir, yung copper. Okay. Yan na, sir. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Kung Thank may you po. baka hindi na
natin ma-accommodate lahat ng mga questions. So, let me share lang, sir, yung ating certificate of appreciation. Wait lang po, ha. Sir, pwede pa request yung PowerPoint presentation sa amin saka sir yung video recording. Yes, sir. Ma-share nyo ba, sir, yung ang inyong presentation? Yes, sir. Pwede po, Sir Dan. Sige, sir. Hingi na lang po namin nila, Sir Jeff. Oo. Kung Kay sino Miss po yung- Gamil na lang po. Kay Joy Gamil. Ay, sige, sir. Sige. Thank you, sir. So, the Northern Laguna chapter, the IIE Best Chapter Hall of Famer, awards the Certificate of Appreciation to Engineer Glenn Gabalio, REE, for sharing his technical expertise on the topic entitled Grounding and Lightning Protection System Design and Installation during the Thursday Delight webinar given this 10th of October 2024. Signed by Anthony Jefferson Atienza, our Vice President for Technical Affairs, Reginald M. Castillo, our President, Rodrito V. Manalo, our co-host, and Esperanza A. Collado, our National Vice President for External Affairs. So, once again, sir, thank you so much sa topic natin for today. And sa mga questions na hindi pa po na answer, siguro, saan ba namin kayo ma-contact, sir? Sa email nyo po? Sir Dan? Yeah, actually, sir, we can contact na sa email Ayan, sige address po. namin. Sige po. And thank you, sir. Nandito po pala si Sir Alfred. Yes, Sir Dan. Magandang hapon. Good afternoon, sir. Sir Dan, can we request Sir Glenn? Hopefully siguro by next year, pwede ba natin siya ma-invite sa Northern Laguna during our general membership meeting? Yes, sir. Yes po. So, Magbigay na lang tayong invite, Sir Alfred. yes, sir. Baka Maganda pwede po natin makahingi naman ng po si Sir Jeff. contact details ni Sir Glenn para Opo. ma-invite natin siya sa next year GMM ng Northern Laguna chapter. Yes po. Thank you. Thank you. So, thank you so much, everyone.